Sabi po sa kanyang salita, awit ng papuri sa Diyos, isang awit para sa araw ng pamamahinga. Sa mga awit, chapter 92, verse 1 to 8. Ayan, nakita na po. Ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niya'y wagas, ay dapat ihayag kung bukhang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa saliw ng alpat tugtuging salteryo. Sa magandang himig na tugtuging liray ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa, nakahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. O pagkadakila, kay dakila Yahweh ng iyong ginawa. Ang iyong isipan ay sadyang mahirap namin maunawaan. Sa kapos na isip, ang mga bagay na ito ay di nalalaman ng hindi malirip ni maunawaan ng sinumang mangmang. Ang mga masama, kahit na dumamit sila, may umunlad, kanilang hantungan ay tiyak na lubos na kapahamakan. Sapagkat ikaw lang, Yahweh, ang dakila't walang nakatulad. Sige po tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, tapat, mabuti, dakila sa lahat. Lord, maraming salamat po, God. Tuloy sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, Lord. Ito kami muli, Panginoon, upang pagpuli, makapag-awit sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil patuloy namin nararanasan yung habag at biyaya mo, Panginoon, sa amin. So, Father, nagpapasalamat po kami, Panginoon, dun sa pag-ibig mo na patuloy mo ipinapadama sa amin, Panginoon. Bagamat hindi kami karapat-dapat. So, Lord, we thank you, Father, dahil patuloy namin itong nararanasan at nararamdaman. Lord, ngayong hapon, Panginoon, lumalapit kami sa iyo, Panginoon, upang pakilinisin yung aming buhay, Panginoon. Patawarin, O God, sa lahat namin kasalanan, Panginoon. Hayag man po ito, o lihin, Panginoon. Humihingi kami ng kapatawaran upang makalapit kami, Panginoon, sa iyo ng harapat dapat at ganap, Panginoon. Maraming salamat po, O God. Ang dalangin dito namin, Panginoon, sa bawat tatayo. Ikaw po yung patuloy na humawak sa kanilang buhay. Mula sa awit, mananalangin sa mga tutugtog, Panginoon, ikaw yung patuloy na magbigay ng wisdom sa kanila. Humawak ng kanilang puso at isipan, Panginoon. Ikaw yung makita sa kanilang gagawin. Tuloy, Panginoon, na gamitin mo yung talentong pinagkaloob mo sa kanila upang pasalamatan ka at papurihan ka at aming pangalan mo ng maitaas sa hapon na ito. Maging Lord sa taong na gamitin mo. Salamat, Panginoon, sa kanyang buhay. Continue, Panginoon, to use their life. Panginoon, sa buhay po ni Kuya Vic. Panginoon, salamat po, God, dahil patuloy, Lord, nagagamit ang kanyang buhay sa iyong gawain at sa pagpapahayag ng iyong salita. Tuloy nga, Panginoon, hinihiling namin na itago mo po siya sa inyong likuran. At ikaw po yung mag-anoint sa kanya, Pang Lord, bawat salita na kanyang bibig kasi itanging ikaw lamang at yung pangalan mo lamang yung maitaas, Panginoon. Maraming salamat po. Hayaan mo, Panginoon, na yung bawat salita mo na pakikinggan namin, Panginoon, pumasok sa aming isip, sa aming puso, at ibahagi rin po namin, Panginoon, sa bawat nakakasama at nakakasalamuhan namin. Patuloy, Lord, na ikaw yung kumatagpo sa buhay ng bawat isa. At anuman po yung bantagawa ng kaaway, wag mong pahintulutan sa tahanan mo ito, sa gawain mo ito, Panginoon. At tanging ikaw lamang yung presensya mo, Panginoon, ng aming maranasan. Maraming salamat po, Panginoon. Tinataas po namin ang dalangin ito sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Ayan, isang maulang hapon sa ating lahat. Maulang hapon. Batiin mo naman ang iyong mga katabi. Binless po ba tayo ni Lord? Amen. Sabihin mo sa katabi mo na binless ka ni Lord. Ayan. So, makikita natin yung mga ngiti. Talagang totoong binless sila. So, kung totoong binless tayo ni Lord, awitan natin siya at pasalamatan gamit ang ating mga boses, ang ating mga lakas, ang ating mga
pwede rin tayong sumayaw. Ako'y narito ngayon, nasama-sama presensya amo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw ka, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, patuloy mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Ako ay narito ngayon, naghihintay, inaasama sa presensya mo muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananapit na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw ka, sa galak tumatawa, nananapit na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, pabuhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw ka, sa galak tumatawa, nananapit na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, pabuhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Pabuhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Pabuhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Ayan, patuloy po tayong umawit para sa Panginoon at dalhin natin yung pasensya niya na kahit umuulan or kahit malamig at nakakaantok, pasalamatan natin ang Panginoon. Bakit mo, Diyos, tunay at dakila, ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, pagpulit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Batang mo, Diyos, tunay at dakila, ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papulit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman,
Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhati ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa aking awitan. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan pa aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin awitan. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Yes, Lord, Panginoon, maraming salamat. Tunay na kay buti mo, Lord God, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Tunay na dakila ka, Panginoon, at wala pong imposible sa iyo, Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang manguna, Panginoon. Kayo po ang pumagitna, Lord, sa buhay namin. Ito po ang aming samot dalangin sa madaling sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa pagbasa ng binang na aklat ng Diyos sa 2 Corinthians 8:9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. Yan, maulang hapon muli sa ating lahat. Yan, pakibati mo naman yung katabi mo na masaya ako.
na nandito ka. Sana ikaw din. Yun, magandang hapon po muli sa ating lahat. No? Maligayang pagdating na naman po sa isang na namang linggo ng ating mission, di ba? Tuwing last Sunday ay mission, kaya nandito ako at para magbahagi ng salita ng Panginoon. At kung naalala nyo din po, last Sunday of the month, nandito din po ako para mag-share ng salita ng Panginoon. At ano po ba yung mga natandaan natin nung pinag-aralan natin yung last month, yung last Sunday? Ang pagmamahal sa Panginoon ng buong lakas. Buong lakas. Pagmamahal sa Panginoon ng buong lakas. Kaya, yun, titingnan naman natin ngayon kung yung pagmamahal sa Panginoon nung una, di ba? Alalahanin natin yung napag-aralan natin yung buong nakaraang buwan. Yung una, pagmamahal sa Panginoon ng buong puso. Pangalawa, pagmamahal sa Panginoon ng buong kaluluwa. Pangatlo, pagmamahal sa Panginoon ng buong pag-iisip. At yung nakaraan nga, yung last month ay pagmamahal sa Panginoon ng buong lakas. Kaya yon, titingnan natin yung pagmamahal sa Panginoon ng buong puso. Di ba? Pagmamahal sa Panginoon ng buong puso ay yung kung paano natin mahalin ang Panginoon ng buong puso natin. At pangalawa, kung paano natin mahalin yung Panginoon natin ng buong kaluluwa. Yung ating kaluluwa, kung paano natin mahalin ang ating Panginoon. At pangatlo, pagmamahal sa Panginoon ng buong pag-iisip. Yung kahit marami tayong problema, marami tayong iniisip, mahal pa din natin yung Panginoon. At inuuna natin, iniisip natin yung Panginoon. At yung panghuli, yung pagmamahal sa Panginoon ng buong lakas. Ano ba yung buong lakas? Yung lakas mo, habang natitira ka pang lakas sa iyong buhay, mahalin mo yung Panginoon mo ng buong lakas. At bilang isang komunidad sa ating bahagi, pagmamahal sa Diyos na dapat makita sa ating mga kilos at ating mga salita. Di ba? Yung salita natin, yung mga kilos natin, yung pagsasalita natin, dapat pinapakita natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. At dapat itong magtulak sa atin ng suportahan ng isa't isa. Ano ba? Dapat mahalin din natin yung kapwa natin, yung kapwa natin, yung isa't isa, at magpatawad, sabi din doon ng Panginoon, at magtulungan. Ano ba yung magtulungan? Tungo sa isang mithiin ang kolektibong misyon, di ba? Misyon nga tayo ngayong buwan na to, at hindi lang, okay ngayong buwan lang yung misyon, yun lang yung gagampanan natin. Dapat sa araw-araw nating buhay, dapat may misyon tayo sa ating buhay. Simula pagising natin, may misyon na dapat nating paghandaan. At ito ay hindi lamang tungkol sa personal na pagbabagong anyo, kundi tungkol sa pagkilala ng yung pagkilala natin sa Panginoon, yung pagmamahal natin sa Panginoon. At kapag minahal natin ng Diyos ng lubusan at tunay, hinihikayat tayo nito na mahalin ang iba tulad ng pagmamahal niya sa atin. Ito ang pundasyon ng ating misyon na gumawa ng disipulo ng lahat ng bansa. Yun ang misyon natin. Sabi nga dun sa, di ba dun sa Matthew 28 verse 19 to 20, sabi dun, inuutusan tayo ni Jesus na ano daw, na gumawa ng mga alagad. Sabi niya doon, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Hindi doon sa pangalan ng pastor, sa pangalan ng leader, sa pangalan ko, kundi sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Tapos sabi niya pa doon, iyon yung dakilang utos sa atin ng Panginoon. At inuutusan din tayo, ano sabi niya doon? Inuutusan ko kayo ngayon, hindi bukas, hindi ngayon. Di ba? Simula pagising pa lang natin, inuutusan na tayo ng Panginoon na tinanggap natin siya bilang ating tagapagligtas. Kumbaga, may response na tayo sa Panginoon kasi alam natin na Panginoon yung pinaglilingkuran natin. May response tayo. Ano ba yung response natin? Na sundin siya, hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi sa isang taon, kundi ngayon, sa araw ng ating buhay. At kaya tayo nandito sa hapon na to para sundin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ano ba yung pinapagawa sa atin ng Panginoon? Kundi mag-share. Sabi nga doon, gumawa kayo ng mga alagad, hindi sa sarili natin, hindi sa Panginoon mismo, hindi sa pangalan nga ng sabi ganyan, yung pastor, ng leader mo, hindi sa pangalan ng Panginoon. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yun, dapat may papel tayo. Ano ba yung papel natin na magbahagi ng salita ng Panginoon doon sa mga tao na hindi pa naabot ng salita ng Panginoon. Kumbaga, tayo yung magiging liwanag
doon sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kumbaga, tayo magbibigay ng asin at liwanag sa kanila. Kaya yun yung mahalagang papel natin sa mundong ito. Yun yung dapat na pagmamahal natin sa Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. At mahalin din natin yung kapwa, gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Yun po yung mission natin dito sa mundong ito. At sa hapon pong ito, panibagong linggo na naman ng mission ng ating pag-aaralan. Yung binasa nga po kanina na sa 2 Corinthians 8-9. Sabi niya po doon, sapagkat alam mo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, bagamat siya ay mayaman, ay dahil sa inyo ay naging dukha siya. Kaya upang sa pamamagitan ng kanyang pagkahirapan ay yumaman ka. Bago po tayo mag-umpisa sa pag-aaral sa hapon ito, tayo po muna ay manalangin, lumapit tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ipapasalamat po kami, Panginoon, sa hapong ito. Nandito na naman po kami, Panginoon. Bagamat maulan, Panginoon, nandito kami upang mag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw yung manguna sa bawat isa sa amin, Panginoon. Buksan mo yung aming puso, isipan, Panginoon, upang sa hapong ito, natanggap namin, Panginoon, yung mabuting balita, yung magandang balita mo, Panginoon, na itinaparating mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. At dalangin ko din po, Panginoon, sa akin na maghahayag ng iyong mga salita, Panginoon. Itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. Kung hindi po yung kahinaan ko, yung kabataan ko, Panginoon, yung makita, kung hindi ikaw lamang, Panginoon, yung mapapurihan. Muli, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Tuloy po tayo dun sa binasa natin sa 2 Corinthians 8-9. Kung titingnan po natin, dun sa binasa natin, ang talatang ito ay nakukuha ang kakayanan ng hindi masukat ng mga pagpapalang natanggap natin sa pamamagitan ni Jesus. Sabi doon, si Kristo, binabanggit nito ang hindi kapanipaniwala na sakripisyo na ginawa niya, na iniwan niya ang kayamanan ng langit. Kung titingnan po natin, di ba? Mayaman na siya dun sa langit, bakit pa siya bababa dito sa lupa? Para sa atin. Sabi doon, upang pumarito sa lupa, mamuhay sa piling natin. Sa huli ay inalay ang kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang kahirapan. Tayo'y yumaman hindi lamang sa material na mga bagay. Sabi doon, sa material na bagay, hindi lang sa material na bagay, kundi sa salita at sa spiritual na pagpapala. Yun daw pala yung dapat nating, hindi yung material na bagay yung matatanggap natin pag tinanggap natin yung Panginoon, hindi yung mga spiritual na pagpapala niya. Ano ba yung mga spiritual na pagpapala ng Panginoon? Sabi doon, lumampas sa lahat ng pangunawa. Dapat maunawaan natin kung ano yung binigay sa ating spiritual gift ng Panginoon, di ba? Tapos, mas lumalim yung natin, yung relasyon natin sa Panginoon. Yun dapat yun yung dahilan niya, kaya bumaba siya dito, hindi para bigyan tayo ng material na bagay, kundi mga spiritual na bagay. Yung matatanggap natin, di ba, binigyan niyo tayo ng mga kanya-kanyang talento para magamit natin sa Panginoon. Sabi doon, di ba, sabi nga niya doon sa kanyang salita na, sabi doon sa John 1 verse 1-3, sabi doon, nang pasimula ay naroon ang salita ay kasama ng Diyos, ang salita ay Diyos, sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha na hindi sa pamamagitan niya ang nilikha. Kumbaga bumaba siya sa langit, yung iisipin po natin, nandun na siya sa piling ng Ama, pero bumaba pa siya sa atin para sa ating mga bilang pagtubo sa ating mga kasalanan. Sabi nga doon, sa pasimula ay kasama na niya ang salita. Sabi doon, binigyan din ng talatang ito ang kabanalan at walang hanggang pag-iran ni Kristo. Napaligiran siya na sa pamamagitan ng kariktan ng langit, naghari kasama ng Ama. Subalit sa kabila ng banal na kayamanan na ito, pinili ni Kristo na maging mahirap alang-alang sa atin. Kung babasahin po natin sa Philippians 2:6-7, sabi doon, kahit siya likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at maging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao. Kung titingnan po natin,
hindi niya pinagpilitan na kapantay siya ng Diyos. Kung titingnan po natin, di ba? Hindi niya pinagpilitan na kapantay siya ng Diyos. Bumaba pa rin siya sa lupa para sa atin. So titingnan po natin, di ba, nung pinapahirapan siya, pwede naman siya magliwanag na lang para tapos na lahat, pero hindi niya pinagpilitan kapantay ng Diyos. Kung titingnan po natin, nagpakababa pa din yung Panginoon. Nagpakababa pa din siya at hindi niya pinagpilitan kapantay ang Diyos. Iniwan niya ang kanyang ama ng agarang presensya ay hindi muling natatamasa para sa higit pa. Di ba, nabuhay siya may 30 years sa mundong ito. Nabuhay siya at kung titingnan natin, nabuhay siya, puro pagpapahirap yung dinanas niya. Di ba, nung time na ipapako na siya sa cross, matinding binuraan siya, binugbog, pinagahampas. Yun yung natanggap niya nung nabuhay siya ng may 30 years old dito sa mundong ating ginagalawan. Tayo kaya bilang tugon sa ating pananampalataya sa Panginoon, ilang taon pa kaya yung guguguli natin para iwanan yung yung tunay na pagsamba natin sa Panginoon, iwanan natin yung lahat sa ating buhay, yung kumbaga isuko natin lahat yung ating buhay sa Panginoon. Halimbawa, yung ating pamilya, yung ating mga kapatid, ating kaibigan. Ilang taon pa kaya yung guguguli natin para mailapit sila sa Panginoon? Ilang taon pa kaya, di ba si Jesus, 30 years siya. Kaya ang sabi doon, huwag lang tayong mainit. Huwag tayong magsawa na maglingkod sa Panginoon. Ipanalangin natin yung ating mga mahal sa buhay para mailapit natin sila sa Panginoon. Hindi hadlang yung mahabang panahon hanggang magsakripisyo ka para mailapit mo sila sa Panginoon. Kaya yun po yung nakita natin na bumaba yung Panginoon dito para sa ating mga kasalanan. At ang unang puntos po natin dun sa hapong ito, ang layunin ng kahirapan ni Kristo. Sabi doon sa una, alang-alang sa atin, ang sakripisyo ni Kristo ay personal talaga, personal na personal. Titingnan po natin, naghirap siya alang-alang sa atin naghirap siya para sa atin upang matubos tayo nga sa ating mga kasalanan. At sa pangalawa, tayo ay pagyamanin. Sabi doon, sa pamamagitan ng kanyang kahirapan, tayo ay yumaman hindi tungkol sa material na kayamanan. Sinabi sa atin ng Ephesians 1:3, sabi doon, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoon, Hesukristo. Pinagkaluban niya tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Yun daw po pala yung para tayo pagyamanin ng Panginoon. Sabi nga kanina, hindi sa material na bagay, kundi sa spiritual na bagay para tayo pagyamanin ng Panginoon. At sabi doon, ang ating Panginoong Hesukristo na may pinagpala tayo ng makalangit na kaharian ng bawat spiritual na pagpapala kay Kristo. Ang ating kayamanan ay hanggang binigyan tayo ng mana na hindi kailanman maaaring mapahamak o masira o maglakot. Di ba? Yung spiritual na gift sa atin ng Panginoon, yun pala hindi masisira. Yung material na bagay dito sa mundo ay masisira. Pero yung binigay sa atin ng Panginoon na mahalagang bagay, yung espiritu, di ba? Sabi niya, bago siya umakyat sa langit, may iiwan ako sa inyong mahalagang bagay. Yun yung espiritu na gagabay sa inyo. Kaya tayo, hindi man tayo pinagpala sa material na bagay, pero pinagpala tayo dahil mahal natin yung Panginoon at tinanggap natin yung Espiritu ng Panginoon. Yun yung, kahit hindi tayo mayaman dito sa mundong ito, pero mayaman tayo sa pagmamahal ng Panginoon. Amen? At sabi din doon, may dalawang kaparaanan na ginamit si Pablo. Sabi doon, may dalawa siyang kaparaanan na ginamit upang pagtawag ni Jesus sa dalawang mga paraan. May mga ginamit daw si Pablo na dalawang paraan upang siya ay dumating, mamatay sa ating lugar, sa ating mga kasalanan. Sabi doon sa Marcos 10:45, sabi doon, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Hindi daw naparito yung Panginoon upang paglingkuran. Nandito siya upang maglingkod sa atin. Para saan? Para sa ikatutubos ng ating mga kasalanan.
Kung naalala po natin na siya pa ay naghugas ng mga paa ng disipulo niya. Diba? Dapat ganun yung ano natin, hindi para, anong tawag nito, hindi para yung tayo yung paglingkuran. Hindi yung mga pastor, yung mga leader, kung hindi yung Panginoon dapat. Susunod na lang na maglilingkod ka, magtutulong ka sa gawain, sa pastor, sa mga leader mo, dahil mahal mo yung Panginoon. Amen? Yan yung una nating, at kung titingnan din natin sa John 3:16, di ba? Alam po natin yan, yung ganyan na lang yung pagmamahal ng Panginoon sa sanlibutan. Sa pagmamahal niya, kaya nandito siya, bumaba sa lupa, para sa pagmamahal niya sa atin. At pangalawa, ang katangian ng ating kayamanan kay Kristo. Sabi doon, ngayon galgarin natin ang mga detalyadong spiritual na pagpapalang ito. Una, sabi doon, pag-ampon bilang anak ng Diyos. Sabi doon sa Ephesians 1-5, sabi doon, tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Tinubos, ayun, sabi doon sa binasa na, tayo kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Iyan pala yung layunin ng Panginoon upang tayo ay upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Tayo ay naging anak niya. At pangalawa, sabi doon sa Ephesians 7, pagtutubos at pagpapatawad. Sabi doon sa Ephesians 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang loob. Sabi doon, pinatawad na tayo at tinubos sa ating mga kasalanan. Ang banal na espiritu bilang tatak at garantiya. Kung titingnan po natin sa Ephesians 1:13-14, sabi doon, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang kagandahang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sabi doon, sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ng katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin. Hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. Yun po yung pangalawa. At pangatlo po, sabi doon, practical na implikasyon. Ang pagpapalang ito ay nagbabago sa ating pang-araw-araw na buhay, di ba? Pag tinanggap natin yung Panginoon, kahit may mga problema man tayo sa buhay, nagbabago yung pananaw natin kasi yung Panginoon yung nauuna natin. Nagbabago yung pananaw natin kahit matindi tayong problema, may pinagdadaanan tayo sa buhay. Nagbabago yung ating pananaw sa ating buhay dahil pinagkaluban nga tayo ng Espiritu na yun yung gagabay sa atin. At pangalawa, binigyan tayo ng kapangyarihang mahalin ng lubusan ng iba, magpatawad ng malaya at mamuhay ng walang hanggang pananaw. Kumbaga, malayo yung tanaw natin, malayo yung pananaw. Na dapat ito yung gagawin ko. Ito yung gagawin ko para sa Panginoon, para sa pamilya ko. Kumbaga, malayo yung ating pananaw. Tingnan po natin, di ba, yung flashlight, pag itinutok mo, malayo yung sinag. Dapat ganun din yung pananaw natin. At sabi doon, sa pang-apat, bilang tugon sa sakripisyo ni Kristo. Papasok na po tayo sa tugon natin sa Panginoon. Ang una, pasasalamat at pagsamba. Ang ating likas na pagtugon sa gayong masaganang pagpapala ay dapat na magpasalamat at sumamba. Sa panahon ba na matindi pa tayong pinagdadaanan, nakakapagpasalamat pa tayo sa Panginoon? Nasasamba pa po ba natin siya? Minsan, saka na lang po ako mag-pray, saka na lang ako magpapasalamat. Madami pa akong pinagdadaanan. Saka na lang po ako pastoraatin ng prayer night. Kasi may mga pinagdadaanan pa ako sa buhay. At saka na lang din po ako atin. Madami pa akong gagawin, madami pa akong trabaho. Busy ako sa pag-aaral, busy ako sa labahin. Di ba sabi nga doon na pag may problema ka, dalahin mo sa church. Kasi pag iniwan mo doon sa bahay,
andun pa din. Di dalahin mo din yung labahin mo sa church. Para at least, di ba, habang naglalaba ka, nakapagpakinig ka pa ng salita ng Panginoon. Di ba, mahihiya ka naman siguro na habang kumakanta dito si Chris o nagpipraise and worship, nagpipreach si Pastor, naglalaba ka dyan, di ba? Di ba, mahihiya ka naman sa Panginoon nun. Kaya, iiwanan mo talaga at uunahin mo yung Panginoon. Sabi doon, magpapasalamat tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at pangangaral ng salita ng Diyos. Yun yung una. Pangalawa, pagbubukas palad at paglilingkod. Tinawag tayo na ipakita ang pinaka-mahinahon ni Kristo. Hindi kaya tayo na, sabi doon sa 2 Corinthians 9:6-8, sabi doon, tandaan ninyo, ito ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Paglilingkod naman sa iba. Bilang pangalawa na tugon natin, maglilingkod una sa Panginoon at pangalawa sa ating kapwa. Sabi doon, kabilang sa mga praktikal na paraan ng paglilingkod sa iba, ang pagbibigay ng ating oras. Tandaan po natin ang oras, yung ating talent at yung ating treasure. Tatlong tipo yan eh. Time, talent, and treasure. Yung ating time ba, ay nagagamit pa natin sa kapurihan ng Panginoon. Yung ating time ba na naisishare ba natin yung magandang balita doon sa mga tao na hindi pa nakakapaglingkod sa Panginoon. At yung ating talent na pagdadamutan natin minsan yung Panginoon na siya naman yung nagbigay sa atin. Minsan, hindi, saka na lang muna ako mag-aawit, saka na lang ako kakanta pag okay na yung boses ko. Hindi maayos yung boses natin pag hindi natin papagamit sa Panginoon. Baka ikuhain pa ng Panginoon yung binigay sa ating talent pag hindi natin pinagamit sa Panginoon. Kaya wala tayong may dadahilan sa Panginoon dahil binigyan niya na tayo ng time, ng mahabang panahon para maglingkod sa Kanya habang tayo nabubuhay. Pangalawa, binigyan niya tayo ng talent para gamitin din sa Kanya. At pangatlo, yung ating treasure, yung ating kayamanan, di ba? Hindi naman sariling atin yun. Kahit anong dami ng kotse mo, madami kang pera sa bangko, hindi natin masasabing sariling atin yun. Pinagkatiwalaan lang tayo ng Panginoon. Minsan, napagdadamutan pa natin ng Panginoon. Di ba? Kung mapapansin natin, pagkahalba, may mga handaan, okasyon, magkapistahan, gastos tayo. Pero pag sa gawain ng Panginoon, napagkukurikutan natin ng Panginoon, napagdadamutan natin siya, dapat hindi po ganun. Dahil binigay sa atin ng Panginoon yung mga kayamanan na yun, magamit natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Dahil hindi naman talaga sa sariling atin yun eh, pinagkatiwalaan lang tayo ng Panginoon. Yun yung saan na ba tayo? Pang-apat? Wait lang po. Pang-apat at yun, sabi doon yung time, talent, and yung ating treasure. Tatlong tipo yun, tandaan po natin. At yun, tinawag tayo ng Panginoon sa hapong ito. Doon sa panglima, tawag ng mga misyon. Tinawag tayo ng misyon para mapalad ang maging pagpapala din tayo sa iba. Kung titingnan po natin doon sa sa Genesis, sinabi doon na ang tungkol sa pangako kay Abraham, di ba? Pagpapalain daw niya yung kanyang lahi, magiging sindami ng buhangin. Kung susunod pala tayo sa Panginoon, gaya ni Abraham, pagpapalain din tayo, hindi man sindami ng lahi niya. Kung hindi, pagpapalain yung ating pamilya at pagpapalain tayo sa lahat ng ating gagawin dahil sinunod natin yung utos sa atin ng Panginoon. Kaya yun, bilang sa hapong ito, muling inuulit sa atin ang tema na pagbibigay ng lahat nating buhay sa Panginoong Hesus at mabahaginan yung tao sa buong mundo ng kanyang salita. At yun po, bilang pasasalamat na din, naalala ko po dati nung nag-ano ako sa Balagbag, pumunta po ako sa Balagbag. Mas matinding na talaga, discouragement
kung sa sarili ko lang, yung sasabihin ko, kasi ano ba naman yung sila pastor, pinabayaan ako mag-isa, di ba? Naglalakad lang ako papunta doon. Saan ako dadaan doon sa sa pools. Naglalakad lang ako. Tapos, di ba, matinding iisipin ko kung ikaw ba, yung bawat isa sa atin, ano kaya magiging tugon mo? Ikaw lang mag-isa. Pupunta ka ba? Doon sa pagbabaybulan mo, ikaw lang mag-isa. Pupunta ka ba? Bilang tugon mo sa Panginoon. Di ba? Matinding init papunta rin. Pasalamat na lang ako kasi pagbaba ko, sinasakay ako ng mga tricycle. At pagdating ko doon sa may terminal, hindi nila ako pinagbabayad. Nagbabayad naman sana ako pero hindi ako pinagbabayad. Kaya, yun, maraming salamat sa Panginoon. Yun pa lang, malaking discourage na sa akin kung tutulong pa ba ako. Hindi, di ba? Kung titingnan ko, uutusan na ako nila, pastor, bakit ko naman sila susundin? Di ba? Bakit ko sila susundin? Kung hindi ko talaga mahal yung Panginoon. Kasi, kaya ako pumunta doon, hindi dahil sa inutusan na ako, kung hindi mahal ko talaga yung Panginoon, kahit maglakad man ako at answered prayer na, hindi na ako naglalakad ngayon. Kasi nainutom na. Di ba, yun yung pagpapala na tinignan na ako ng Panginoon, hindi ko ako nagmamalaki, hindi ako nagmamalaki sa inyong harapan, kung hindi ito po yung naranasan ko. Paparana sa atin ng Panginoon na maghirap ka muna. Wala pong instant. Yung noodles nga, di ba, niluluto pa eh. Walang instant. Makikita ng Panginoon yung puso mo kung susunod ka ba talaga sa Kanya. At minsan pa, pagdating ng Saturday, madami kami schedule, madaming service, alam ba yung pipiliin ko dito? Kikita ko doon ng mga 2 to 3K. O pipili, ano pa yan? Sa tingin ko, kikita ko ng malaki doon. Uunahin ko pa ba yung pag-akit ng balagbag, di ba? Hindi na. Kasi kikita naman ako ng malaki. Kung kailan pa yung Sabado, doon pa natatapat na madami kayo ng trabaho. Pero hindi pa ako. Ang ginagawa sa akin, hinahayaan na nila ako. Hindi na nila ako pinapansin. Kasi alam nila, nakakita ako ng balagbag tuwing Sabado. Kaya yun. Salamat ako sa Panginoon kasi kahit nagkikitahin ako doon, pinili ko pa din yung Panginoon. Kasi mahal ko yung Panginoon. Simula nung 2018, nung nakilala ko yung mga pastor, sila pastor ay umakit sa bahay, nagtatago pa ako. Pahamak talaga yung buko kasi pinakuha nila ako ng buko. Kaya doon, dati sisilip-silip lang ako sa bintana. Pag nagbabible sila doon, tatago ako, kunyari tulog ako, pero gising naman ako. Pero nahuli ako ng Panginoon sa pamamagitan ng buko. Kaya yan, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Pangarap ko din dati na, magagaling magsalita yung pastor ah. Pangarap ko dati na maging kanang kamay ng pastor. Ngayon hindi lang kanang kamay, kaliwa pa. Di ba? Kaya sabi ko, bakit kaya ako nandito? Dati mahihayin ako, di makapagsalita sa maharap ng maraming tao. Bakit kaya ako nandito? Dahil sabi nga ng Panginoon, pinili ko kayo para maging anak ko. At bilang tugon nga dun sa paglilingkod sa Panginoon, yun yung naging tugon ko na hindi ko to gagawin para sa aking sarili, kundi para sa Panginoon at sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Sino ba naman ako na hindi nakapag-aral, hindi ako matalino, pero hindi sa pagmamalaki ginamit ng Panginoon para mag-share ng salita ng Panginoon. Doon nga sa school namin, tawag sa akin, Kuya Pastor. Tapos nakapag-share din ako doon ng Christmas party namin, sabi ng mom namin, hindi ba ikaw yung mag-share ng salita ng Panginoon about sa kapanganakan ni Jesus? Sabi ko, wala pong problema. Tutulungan tayo ng Panginoon. At nagtataka yung mga classmate ko, bakit ang bayad dun sa entrance, 250. Bakit daw ako hindi siningil? Bakit pastor ka ba? Nagtatampo sila sa akin, bakit daw ako siningil? Ikaw yung mag-share ng salita ng Lord. Ay, hindi na po. Magaling sila. Kaya, pasalamat ako sa Panginoon kahit saan. Dati nahihiya talaga ako, magtatago ako, pero ginamit ako ng Panginoon doon. At minadala pa nga po ako doon sa Kaitas, kaso nagkasakit po siya. Kaya hindi na po siya nakakapunta doon. Nasaan na kumatos, kaya hindi na po siya makakapunta. At yun nga po, bilang pagtatapos sa hapong ito, ngayon ginalugad natin ang kalaliman ng sakripisyo ni Kristo, ang di masukat na kayamanan na ating nakita natin kung paano binago ng mga pagpapalang ito ang ating buhay at kung paano tinawag na tumugon ng may pasasalamat, kagandahang loob at pangako sa misyon. Hinahamon tayo, bawat isa sa atin, na
sa ating pagnilayan ang mga pagpapalang natanggap natin at isipin kung paano natin magagawa maging pagpapala sa iba. Paano natin matutugon yung hamon sa atin ng Panginoon? Hindi po kayo makakasagot yan, hindi si Pastor, kundi kayo at ang Panginoon. At sa panghuli, paano natin mabibigay ang lahat kay Jesus bilang tugon sa kanyang sakripisyo? Paano natin masusuportahan ang mga misyon ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa buong mundo? Ay, bahala ka na dyan, Pastor. Bahala ka na dyan, Kuya Vic. Wala akong alam dyan. Hindi po ganun. Gagamitin tayo ng Panginoon. Once na pinili tayo niya at isinuko na natin yung buhay natin sa Panginoon, kahit anong tanggi natin, hahanapin tayo ng Panginoon. Gaya ni Jonas, nung ninunok siya ng isda. Pero, sampa din sa kahit anong tago niya, kahit anong tago natin, tutugon tayo sa Panginoon, sa kanyang panawagan sa atin. Hindi lang tuwing last Sunday, hindi araw-araw sa ating buhay. May mission tayo na dapat natin gampanan sa ating buhay. Kaya palakpakan natin ang Panginoon sa hapong ito. Tayo ito ngayon at tayo manalangin. Pasalamatan natin ang Panginoon. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, may ari sa aming buhay. Ipapasalamat po kami, Panginoon, sa hapong ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa bawat isa sa aming Panginoon kung paano kami tutugon sa hamon mo, Panginoon, sa hapong ito. Muli, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa natapos na pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin po namin na ikaw yung manguna at patuloy na magtanim sa aming puso at isipan ng mga salita mong ito upang magamit namin sa araw-araw ng aming pamumuhay. At ganun din, Panginoon, na ibahagi namin yung magandang balita sa iba na hindi pa nakakilala sa iyo. Kami yung maging liwanag, Panginoon, sa mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo. Muli, nagpapasalamat po kami sa ating ito. Sa iyong patuloy, pasasalamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Blessed na blessed ba sa hapong ito? Pati ako, super blessed eh. Talagang maganda yung mga sinabi ni Pastor Vic. Para sa ating tithes and offering, may babasahin po akong verse sa mga gawa 20:35. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumanggap. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa mga biyayang iyong binigay sa amin sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang nagbibigay proteksyon sa amin, nagbibigay guidance, at sa lahat, Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at pati rin po sa aming pagbibigay, Panginoon, naway ito'y magamit sa simbahan, Panginoon, at upang maipalaganap pa yung mga salita, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His because of what the Lord has done for us. Give thanks. Ayan po, tayo po tumayo para sa doxology. Praise Him,
po tayong makaupo. Okay. Ayun po, magandang hapon po sa ating lahat. At tayo po'y dadako na po sa ating mga greetings and announcement. Meron po bang nagbe-birthday nung Monday hanggang ngayon? Birthday, anniversary. Okay, so, Thursday, birthday po ni Brother Randy. So, ate po siyang aawitan. Ilang taon na ba, Brad? Oh, ayun, bata pa. So, tayo po awit. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Brother Randy D. Pedro. Ayun, more birthdays to come. God bless you. And siguro meron pong nag-anniversary. Meron po ba? Happy anniversary pa, joke. Ayun, so, Mansari, ay wow, sana all. Mansari, okay, so, wedding anniversary, okay, so, ayun, happy birthday, Brad, and happy anniversary sa mga nag-anniversary. So, dapat talaga nun, magkakaroon tayo ng mga, talaga, para malaman natin kung sinong nag-birthday, sino yung celebrate ng kanilang anniversary. So, yun. And then, dadako po tayo, akala ko nasa taas tayo. Dadako po tayo sa ating mga announcement every Thursday, 7 p.m. Prayer night po, gaganapin po dito po bakas. Ayun, so, Gayramara family, ang ating prayer night, kay Papa dito sa kanilang bahay. Sinabi ako Gayramara siya. Ayun, so Gayramara family ang ating prayer night, 7 p.m. po na ang oras, Thursday. Ayun. So, invite po natin ang bawat isa through GC natin sa Macabon Alliance Church. So, invite natin ang bawat isa ng ating mga member. Hindi lang member, yung mga kakilala natin, pwede natin i-invite. And then, every Saturday, invite ko po ang bawat isa na tayo po'y pupunta sa ating church. Pwede hapon or kung available ng morning. Dito po tayo, maglilinis po tayo sa ating church. Kung sino yung mga available, punta po tayo sa ating church. And practice sa ating mga praise and worship team. And then, yun, every Sunday, sa Sunday po, ganun pa rin, 3 p.m., tama ba, Pastor? 3 p.m. pa rin yung ating samba. And then, wow. Okay, so, wow! Sa ating mga women's, June 1, invite po natin ating mga women's. Wala si Sisisen. Ayun, so invite natin ating mga women's dito kung meron tayong mga kaibigan, lalo na yung mga binibisitahan natin. So, encourage pala namin. Encourage na rin mga men, tulong din kayo. Ayun. So, June 1, doon po gaganapin ito sa Wow Fellowship, no? Gaganapin po ito sa Zion. Tapos, oras ay 8. Start doon ay 8, pero pupunta po tayo doon is 6:30. 6:30 para, medyo malay dito 6:30 para dito po tayo malate. And then, registration, 50 pesos. And then, sa ating food, tayo po'y na-assign ng sa beaches. So, mga gulay-gulay ang ating dadalhin. Ayun. And, meron po tayong meeting mamaya sa Group 1, lalo na dito sa atin, kasama po yung Verde Heights, basta Group 1 ng, sa Wow Fellowship, no, sa ating Group 1 tayo, so magkakaroon tayo ng meeting mamaya alas 7 ng gabi. So, ayun po. And, ano po pa po sa mga youth, meron ba kayo Okay, so mga leaders nyo sa mga youth, kung merong mga, okay, so,
chat na lang kayo sa mga GC ng mga youth, no? Kung baka meron pong, meron bang ipapadala. Okay, so ipapipray po natin kung sino po yung ipapadala ng Lord, no, sa gawain ng mga youth. And then sa mga men's, meron po ata kayong gawain din nitong June 1, sports. So basketball, yung mga magagaling maglaro dyan. So i-invite po natin sila sa yung marunong mag-basketball para maging malakas kayo. Ayun. Isa invite niyo yung mga men's, no? Invite sa mga so kahit na hindi man marunong maglaro ng basketball, invite pa rin para maging ito na yung ating fellowship ng ating mga men's. Yun. So, yun po. So, kung meron pa po mga announcement, bigay po kay Pastor Liz. Yun po. Wag po natin kalimutan lagi yung ating +1. Malaking tulong po ito sa ating church planting, no? Sa mga ministry natin ginagawa natin outreach. Ayun. So, patuloy po natin hulugan ng 1. +1, yan na tayo, pang piso lang din, no? Siguro, pwede rin natin dagdagan kung meron naman talaga. So, yun po. Hello. Praise God, no? Papuri sa Panginoon, no? Palakpakan po natin ang Panginoon. Napaka maulan pero napakainit at napakaganda ng ating praise and worship. Same time, lalo na yung salita ng Panginoon. Grabe. Salamat, Vic, no? Salamat sa buhay mo, pagpapala sa amin ang buhay mo. Ay, nagiging isang ihemplo ka. And, yeah. So, for yung sa men, meron po yung kasi all round a year ito, no? Yung basketball, chess, dama, table tennis, and dart. So, kailangan ng 28 players lahat yon, kasama na yung basketball. So, 15 yung basketball player. At kasama yung coaches na 18. So, dapat lahat ay 28. So, kailangan rin na may mga taga-palakpak. Kaya kasama si Vic po doon. So, sige, tayo po ay tumayo na to close this in prayer. Lord, salamat Panginoon sa inyong kabutihan. Salamat Panginoon sa iyong biyaya, habag. Salamat Panginoon sa iyong presensya. Tunay nga po Panginoon, damang-dama po namin. Minsan, naisip po namin na sayang doon sa mga anak niyo po na hindi nakadalo o God. Sayang ang salita mo na hindi nila narinig. Bagamat Panginoon, hindi kami titigil para magpuri sa iyo, maglingkod sa iyo, at patuloy kang aming paglingkuran, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa. Kahit si Vic, Panginoon, sa kanyang buhay, patuloy mo siyang tulungan, gabayan, at lalo na sa kanyang paglilingkod po sa inyo, yung ligaya, tuwa, at galak, kanyang madama, patuloy, Panginoon. Ganon din po sa amin, Panginoon. Lord, as we pray, Panginoon, ang Makabud Alliance Church, we pray, Panginoon, na ito'y mag-grow in quantity,
and at the same time, quality sa spiritual, Panginoon. Lord, minsan yung mga umaattend, hindi kulang ang kanilang na-experience sa inyo, Panginoon. Or, nakalimutan nila, Panginoon, ang iyong salita. Nakalimutan, Panginoon, kung paano ka sundin. Nakalimutan, Panginoon. But Lord, I pray na i-remind mo sila na mahal mo sila, Panginoon. Wherever they are right now, in the name of Jesus, I pray that you hold their hearts and their mind, Panginoon, to renew their mind, Panginoon. Lord, patuloy, Panginoon, sa aming mga gagawin, lalo na dito sa church na ito, renovation, sa parsonage, Panginoon. Lord, hindi namin kaya po yan. Mayaman po kayo. At may gagamitin ka to support, to provide ang aming pangangailangan. Kaya Lord, whoever people na sisira sa gawain ito, we rebuke in the name of Jesus. The name of Jesus. Lord, ikaw nawa magningning sa sambahan ito. Ikaw ang mapapurihan, hindi ang tao, Panginoon. Hindi ikaw. Thank you, Lord, for the music team na nandyan parati despite of their busyness, nandun pa rin. Handang maglingkod po sa inyo. Tuloy, Panginoon, ang init. Magliyap, Panginoon, sa kanilang puso. Paglilingkod po sa inyo. Thank you, Lord, sa hapong ito. As we face another week, Lord, I pray na ikaw ang manguna. Lord, inaamin po namin na wala kami magagawa. Hindi ikaw lamang, Panginoon, ang gumabay, tumulong po sa bawat isa. Thank you, Lord. Thank you, O God. Mga kapatid, receive the blessing of the Lord. Sa Kanya na makapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanyang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Ayan, tayo po yung magkamayan habang tayo lumalabas. And see you next week, everyone. God bless po. Nakita, hindi mo pagsisita. Malayang malaya ka. Patuloy mo ang buhay ko. Ito'y iyong. Patuloy mo ang buhay ko. Ito'y iyong. Patuloy mo ang buhay ko. Ito'y iyong. Ayan, God bless po.